At for today's video, kamatis naman ang napiling isidling ni Mrs. ko. Kamatis ang napili naming paramihin dahil bukod sa maganda ito sa katawan, pwede pa itong inegosyo. At isa pang rason bakit kamatis ang napili ni Mrs. dahil magkatunog sila ng salitang maritis. Charot. Pero bukod sa kamatis ay meron na rin kami mga naunang naitanim mga kawiner. Nakapagtanim na kami ng kalabasa, sayote, sitaw, angkong, okra at kamoting kahoy. At hindi lang halamang gulay ang balak namin paramihin, kundi pati na rin mga prutas. Huwag mo lang paramihin ang mga chismosa, baka maging pandemic yan sila. Charot. At masyadong masikip na ang mundo para sa mga chismosa at chismoso. Charot. Kaya kung ako sa'yo, magbago ka na ng style. Charot. At si Mrs. ko ay hindi pa talaga makontento. Ang seedling ng kamatis ay tinatanggalan pa niya ng kuto. Charot. Ang pagtatanim ay hindi talaga madaling gawin dahil sa pagsisidling pa lang ay mahaba na ang proseso nito. At sa mga prutas naman ay nag-umpisa na rin kaming magsidling. Nangunguna rito ang amarang, rambutan, guyabano at kakao. Ang pagtatanim ng prutas ay hindi lang naman para kain mo ang mga bunga nito, hindi para na rin maging malamig at may sariwang hangin ang paligid mo dahil sa magiging puno nito. Hoy asawa ko, masyado ka nag-i-enjoy sa ginagawa mo. Charot. Ang pagtatanim naman talaga ay nakakatuwa. Nagbibigay ito sa'yo ng pambihirang saya. Nakakatulong ito para malibang ka at nakakapagtanggal din ng stress. Kaya kung ikaw ay walang ginagawa sa buhay, ay magtanim ka na lang ng gulay kaysa magkuya-kuyakoy na parang unggoy. Charot. Mas maganda nga pala talaga kapag ang ginamit sa pagsisidling ay ang seedling tray. Mas malalim ang butas niya, mas maraming lupa ang may lalagay at mas kakapit ang mga ugat nito. Nang matapos si Mrs. ay magde-date muna kami. Charot. At eto ang aming compost pit. Dadagdagan ko lang ng konting lupa para daw mas mapabilis ang pagkabulok nito. Kaya dudong sige pa, ayusin mo yung pagpapala. Charot. At isang purpose din kaya naglagay ng lupa sa ibabaw ay para hindi ito mangamoy. At ang nakakatuwa pa ay unti-unti nang naagnas nabubulok ang aming mga inilagay dito. Kaya hindi na problema ang matabang lupa. At ang sunod namin pinuntahan ay ang sayote na hindi sa akin kundi sa'yo. Charot. At dahil mabilis nga siyang humaba ay amin na itong itinali sa kanyang gagapangan. Isang paalala, asawa ang gagapangin, hindi kapitbahay. Charot. At nagputol din pala ako ng kawayan bilang panlaban kapag may ahas sa daanan. At tinanggal na rin namin ang helmet, ang talukbong ng kalabasa para masinaga na sila ni Haring Araw. At ganito ang itsura ng okra kapag pwede na isidling. Magpaparami ulit tayo ng okra dahil yung mga nauna unti-unti na tutuyot at namamatay na. At maraming salamat mga kawiner. See you on our next video.